Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Marlon. Taong 1991. Maayon, Capiz. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho si Marlon sa isang malawak na taniman ng kamoting kahoy na pagmamay-ari ng malaking kumpanya na gumagawa ng pakain sa mga baboy at manok. Kasama ng binata ang tiyuhing si Lucio at ang pinsang tawagin na lang natin sa pangalang Ruel. Ang trabaho ng tatlo ay magpunla ng mga kamoting kahoy, maglagay ng mga pataba, magtanggal ng mga damo at magputol ng mga tangkay sa tuwing mag-aanihan. Tubong negros ang tatlo at napadpad lamang sa lugar ng maayon dahil sa paghahanap ng ikabubuhay. Mula sa mahirap na pamilya ang binata at nangarap na makaipon upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Nahinto si Marlon sa pag-aaral dahil nagkasakit ang ina at sa halip na ipangtusto sa edukasyon ang naipong pera ng ama, ginamit na lamang ito upang ipagamot ang nanay. Sa awa ng Diyos, gumaling naman ito. Ngunit nasaid ang kanilang ipon, kaya minabuti ng binatang magtrabaho na lang muna para makatulong sa gastusin at araw-araw na pangangailangan ng pamilya. May malawak din silang palayan sa Negros. Ngunit hindi ito sasapat lalo pat may gamot na iniinom ang ina para sa tuluyan nitong pagaling. Maayos naman ang trabaho ni Marlon sa lugar at kahit dayuhan sila doon, hindi naman nahirapan ang binatang makisama sa mga katrabaho. Mabait at matulunging bata si Marlon. Bukod pa dito, napakasipag din niyang binata. Kaya namang kinagigiliwan siya ng mga kasamahan at mga namamahala sa lugar. Sa katunayan, unang taon pa lamang ni Marlon sa trabaho ay naipromote na ito bilang tagapamahala ng bodega o bodegero. Ngunit kahit may posisyon na ito, tuloy pa din siya sa paggawa ng mga nakasanayang trabaho, lalo pa kung wala siyang ginagawa sa bodega. Bagay na kinainggitan ng ilan sa kanilang mga katrabaho. Ito din ang dahilan ng biglaang pagbabago ng buhay ng binata. Isang umaga habang nagbabantay sa bodega, napansin ni Marlon ang isa nitong kasamahan na tawagin na lang natin sa pangalang Luis. Palabas ito ng bodega at may daladalang maliit na sako. Dahil trabaho ng binata na bantayan ang lahat ng lalabas-pasok sa bodega, nilapitan niya si Luis para tanungin. "Pare, sandali lang. Ano yung dala mo? Patingin muna." Wika ni Marlon. Kagad namang huminto si Luis at binaba ang dalang sako. Wala naman pare. Iilang piraso lang ng kamuting kahoy. Bala ko kasing ilaga to para sa merienda mamaya eh. Sakto, kakaani pa lang. Manamis-namis pa mga ito. Tugon ng kasama. Napatango na lamang si Marlon bilang pagsang-ayon. Hinayaan na lamang ang kasamahang makalis. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na may tinatago palang kalokohan ang kasama. Natuklasan ito ni Marlon isang hapon habang sinasagawa ang arawang pag-iikot sa paligid. Nakita nito si Luis na naglalakad papunta sa bodega. Noong una ay hindi niya ito pinapansin. Sa isip-isip ng binata, napapadaan lang ito. Ngunit nakailang balik na ito na tila may tinitignan. At sa tuwing dadaan si Luis sa harapan ni Marlon ay tila nangingilag ito.
Naisip ng binatang manmana ng kasama. Dito na nga natuklasan ni Marlon na hindi bodega ang punteriya ni Luis, kundi ang opisina ng may-ari, kung saan nakatago ang perang pinapasahod sa kanila. Sabaduhan ng sahod ng mga tao sa taniman at Biyernes ng gabi pa lamang ay naroon na ang pera. Kitang-kita ni Marlon kung paanong binungkal ni Luis ang bintana ng opisina. Marahan itong pumasok sa loob. Wala man lamang kaalam-alam si Luis na nakita na pala siya ni Marlon. Dali-daling tumakbo ang binata sa tiyuhin at tinutusan itong magpatawag ng gwardya. Pagkarating ng sikyo, ay siya namang paglabas ni Luis sa opisina. Bit-bit ang isang bag na naglalaman ng perang pasahod sa mga tao. Kagad hinuli ng sikyo si Luis. Dahil kay Marlon ay nakulong ito. Ang buong akala ng binata ay ayos na ang lahat. Ngunit kinabukasan, bigla itong nakaramdam na matinding sakit sa tagiliran. Kakatapos lang nilang kumain ng agahan at kagad siyang sumabak sa trabaho. Inisip ng binata na bigla lang ang tiyan. Kaya pinili nitong maupo sa isang tabi upang makapagpahinga. Ngunit kinahapunan, hindi pa din nawawala ang sakit. Lalo pa itong tumindi pagsapit ng alas 5 ng hapon. Nagpa siya ang bisor ng pataniman na dalhin na sa ospital ang binata. Ngunit nang suriin ng mga doktor, wala naman silang nakitang anumang sanhi ng pagsakit ng tiyan ni Marlon. Ilang ulit pang sinuri ang dugo at dumi nito. Ngunit wala talagang mahanap ang mga doktor. Mas mabuti pa siguro. Umuwi na lang tayo, Marlon. Mapapagastos lang tayo dito eh. Wala namang makitang sakit ang mga doktor sa'yo. Wika ng tiyuhin ni Marlon. Mabuti pa nga, Lucio. Tamang-tama dala ko ang tricycle ko. Idiretso natin kay Mang Usteng yung pamangkin mo. Sagot naman ng bisor ng pataniman na tawagin na lang natin sa pangalang Avelino. Ang tinutukoy nitong Mang Usteng, isang suruhano o kilalang manggagamot sa lugar. Mabuti pa nga, Manong. Nakakapagtaka naman kasing walang sakit ang pamangkin ko tapos iindahin niya. Muling wika ni Tio Lucio. Matapos ang mga bayarin sa ospital, kagad na din silang umuwi. Medyo malalim na ang gabi ng mga oras na yon. Pagkarating sa tahanan ng manggagamot, patay na ang lahat ng ilaw nito sa loob ng tahanan. Tanging isang sulo na lamang ang naiwang nakasinde sa bungad ng bakuran nito. Mukhang alam ni Mang Usteng na darating tayo ah. Ayan, tignan ninyo ang sulong nakasinde sa harap ng bahay niya. Palatandaan niya na may paparating siyang pasyente. Wika ni Mang Avelino. Maya-maya nga sumindi ang isang lampara sa loob ng tahanan. Kasunod nito ay ang pagbukas ng pinto. Lumabas ang isang lalaking nasa edad 60 mahigit. Naglakad ito papunta sa kanila at sinabing, Kayo pala ang binubulong sa akin ng mga alaga ko. Hala sige, tumuloy kayo sa aking tahanan. Wika ni Mang Usteng. Binuksan ng matanda ang kural at pinapasok si Mang Avelino. Habang naglalakad papasok ng tahanan, panay na ang titig ni Mang Usteng kay Marlon. Nang makarating sila sa loob ng tahanan, kagad nitong binuksan ang lahat ng ilaw. Sa kabila ng sakit na iniinda, nagawa pang magtanong ni Marlon tungkol sa matanda. Tio Lucio, alam niyang papunta tayo. Ibang klase naman pala itong matandang to eh. Rico! Wika ng binata sabay hawak sa tagiliran.
dahil tinusok ito ni Mang Usteng. Mukhang amulet ang dumali sa iyo, bata. Sabihin mo sa akin at magtapat ka, ha? May nakaaway ka ba o nakasamaan ng loob? Ang nararamdaman ko sa iyo ay amulet mula sa isang tao. Tanong ni Mang Usteng. Labis namang nagtaka si Tio Lucio kung ano ang ibig sabihin ng amulet. Noon pa lamang nila narinig ang katagang yun. Ipinaliwanag naman ito ni Mang Usteng habang naghahanda ng mga gagamitin sa panggagamot. Ayon sa matanda, ang amulet ay isang uri ng kulam na maaaring ibato sa pamamagitan ng salita lamang. Kaso nga lang ang malaking kaibahan, kailangang kakilala mo ang babatuhin mo ng sumpa. Matapos ipaliwanag ng matanda ang lahat, nagkaroon ng hinala si Tio Lucio kung sino ang may kagagawan. Ngunit inantay muna nila ang sasabihin ni Mang Usteng. Mahirap tukuyin ang pinagmula ng amulet. At hindi tayo pwedeng magbanggit ng pangalan ng basta-basta. Hindi kagaya ng kulam. Maaari mong patungkulan ng mismong gumagawa. Ngunit sa amulet, isang maliit na pagkakamali lamang, maaari tayong makapatay ng inosente. Kaya mag-iingat kayo sa pagbanggit ng mga pangalan, lalo pat naririnig kayo ng mga alaga kong engkanto. Babala ni Mang Usteng. Ano po bang pwede nating gawin, Manong? Tanong ni Tio Lucio. Ako na ang bahala doon ngayon. Manatili muna kayo dito para makapagpahinga. Ikaw naman, binata, inumin mo ito. Tugon ng matanda sabay abot kay Marlon ng isang baso ng mainit na inumin. Nagtataka naman ang binata dahil wala naman itong hawak na baso nang maupo sa tabi. Salamat po, Manong, ah. Pero teka, saan namang galing yung inuming to? Wala namang kayong hawak nang maupo kayo, ah. Saka wala ding nag-abot sa inyo ng... Hindi na naituloy ni Marlon ang sasabihin dahil pinutol na ito ni Tatang Usteng. Huwag ka nang magtanong. Inumin mo na lang yan para bumuti ang pakiramdam mo. Pero pansamantalang lunas lang yan. Kailangan mo pa ding dumaan sa ritual ng panggagamot. Sa ngayon matulog ka na muna para makapagpahiga ka. Wika ni Tatang Usteng. Habang nagsasalita ang matanda, unti-unting nawawala ang ulirat ni Marlon hanggang sa tuluyan na itong nakatulog. Kinabukasan, maagang nagising si Marlon dahil nakaamoy ito ng usok ng pinaghalong insenso at mga halamang gamot. Akmang babango na sana ang binata nang maramdaman itong nakagapos ang paa at kamay sa higaan. Ngunit nang tignan ito ni Marlon, wala naman siyang nakikitang tali. Teka, ano pong gagawin niyo sa akin? Bakit hindi ko maikilos yung paa at mga kamay ko? Tanong ng binata. Ngunit hindi nagsalita si Mang Usteng, maging ang tiyuhin at ang kanilang bisor. Ilang minuto pa ang nakalipas ay tumayo ito at hinarap si Marlon. Huwag kang masyadong maingay. Kumalma ka dahil nasa loob na ng katawan mo ang kaluluwa ng may kagagawa ng amulet. Nahuli ko siya at susubukan ko munang kausapin. Tugon ng matandang manggagamot. Naglabas ito ng maliit na patpat mula sa bulsa. Sabay upo sa tabi ni Marlon. Marlon, mawawalan ka ng malay. Pero wag mong alalahanin ang kalagayan mo dahil mananatili kang ligtas sa ilalim ng pangangalaga ko.
Magtiwala ka lang sa akin. Muling wika ng matanda. Biglang nakakita si Marlon ng puting liwanag. Muli itong nawala ng malay. Maya-maya ay nagising ang binata. Nakita nitong nakaupo na sa isang tabi si Mang Usteng. Pawis na pawis at hinihingal. Kagad namang bumangon ang binata at nagtanong. Ano pong nangyari, Manong? Bakit parang pagod na pagod po kayo? Tanong ni Marlon. Napatitig sa kanya si Mang Usteng at napangiti. Sabay sabing, Hindi basta-basta ang nakasagupa mo, bata. Hindi lang basta mangkukulam o mambabarang ang dumali sa'yo, kundi isang subanon. Hindi biro ang taglay na kakayanan ng mga ito, bata. Aminado kong mahirap silang kalabanin lalo pa sa kasalukuyan kong edad. wika ni Mang Usting. Sino naman po ang gagawa sa akin nun? Wala naman po ako natatandaang nakaaway o ano man . Maliban na lamang kay Luis. Tugon ng binata. Biglang napatayo si Tio Luis at sumabat sa usapan ng dalawa. Si Luis ay taga Mindanao. Hindi kaya siya ang tinutukoy ni Mang Usteng, Marlon? Tanong ni Tio Lucio. Napatitig naman si Mang Usteng sa tiyuhin. Tumango ito para kumpirmahin ang sinabi nito. Tama ang hinala ng tiyuhin ni Marlon. Walang duda. Siya nga ang may kagagawan. Ano ba kasi ang ginawa mo sa taong yon? At bakit ganong kalaki ang galit niya sa'yo? Tanong ng matanda. Ipinaliwanag naman ni Marlon ang lahat. Isinalaysay din ng matanda ang lahat ng nangyari ng mga panahong wala itong malay. Ayon kay Mang Usteng, pilit nitong pinapaamin ang kaluluwang sumapi sa katawan ni Marlon. Dito nila nalamang si Luis nga ang may kagagawa ng lahat. Ano naman po ang pwede nating gawin, Manong? Kaya niyo po ba siyang labanan? Magagawa niyo po bang tanggalin yung sumpang binigay niya sa akin? Tanong ni Marlon. Ngunit napailing na lamang si Mang Usteng. Dahil alam niyang sa kasalukuyan nitong estado at edad, wala na itong kapasidad na lumaban ng kumbate espiritual. Ikinalulungkot ko pero malakas ang mga subanon. Hindi rin basta-basta ang aral nila pagdating sa kulam at barang. Ang totoo, kinakatakutan ng ilang manggagamot ang tribong yon simula noong unang panahon pa. Ang tanging mo gagawa mo na lamang, Marlon, harapin ang binatang nakasamaan mo ng loob. Humingi ka ng kapatawaran kung sa palagay mo ay kailangan mong gawin yon. Wika ni Mang Usteng. Nagkatinginan ang magtiyuhin. Dahil alam nila ang totoong nangyari. At kahit na magkapatawaran pa ang dalawa, hindi na nito mailalabas sa kulungan si Luis. Manong, nakulong po kasi si Luis . Kaya mukhang imposible nang magkasundo pa kami. Wika ni Marlon. Nanlaki ang mga mata ni Mang Usteng nang marinig ang sinabi ng binata. Napatayo ito at lumapit kay Marlon sabay tanong ng, Nakakulong? Sigurado ka ba? Kung ganon, paanong nangyaring natanim ang kanya ng amulet? Teka, mukhang nagkakamali ako . Sa palagay ko may ibang taong gumawa nun sa'yo at binubunto ng sisi sa kasama mo. Wika ng matanda. Nang mga oras na yon nagpasya si Marlon na sadyain sa presinto si Luis upang tanungin kung may kinalaman ba ito sa nangyayari sa kanya.
Pagkarating doon, nakita nilang tulala ang binata sa isang sulok. Hindi nito ginagalaw ang pagkain. Nang matanaw nito sila Marlon at Tio Luciong paparating, dali-dali itong tumayo at nagmakaawang palabasin na sa kulungan. Dito na naisip ni Marlon na tama ang hinala ni Mang Usteng. Kaya hindi siya nagsayang ng panahon at kagad tinanong ang binata ng mga bagay na nais malaman. Sabihin mo sa akin, Luis, may kinalaman ka ba sa pagtatanim ng amulet sa akin? Kung meron man, sa tingin mo mali ba ang ginawa kong pagsuplong sa inyo sa kapulisan? Tanong ni Marlon. Hindi ako may gagagawa ng amulet, Marlon, kundi ang kapatid ko. Ang dahilan kung bakit ko pinasok ang opisina at kinuha ang pera. Dahil nasa ospital ang nanay ko at kailangang maoperahan. Nalagay ako sa alanganin, pare. At kaya ka tinaniman ang amulet ng kapatid ko. Dahil sa pagpapakulong niya sa akin. Pero nauunawaan ko ang pasyang ginawa niyo. Tinupad mo lang ang tungkulin mo. Pakiusap. Palabasin niyo ako dito. Pangako kakausapin ko ang kapatid ko na itigil na ang pananakit sa'yo. Pagpapaliwanag ni Luis. Ngunit alam din ito na walang magagawa ang kasama dahil pamunuan ng pataniman lamang ang maaaring magpasya sa mga bagay-bagay. Pasensya na, Luis. Pero alam mong tauhan lang din ako eh. Pero titignan ko ang magagawa ko. Kakausapin ko ang amo natin baka sakaling pakinggan nila ako at patawarin ka. Tugon ni Marlon. Akmang aalis na sana sila nang bigla namang dumating ang kapatid ni Luis na tawagin na lang natin sa pangalang Bianong. Matalas ang titig nito kay Marlon at halatang galit na galit. Dumaan lang ito sa harapan ng binata at tumuloy sa selda kung nasaan si Luis. Kilala na ni Marlon ang taong yun dahil madalas itong bumibisita sa taniman at kung minsan nakikitulong pa sa trabaho doon. Dinig nito ang pag-uusap ng magkapatid. Kaso nga lang, hindi nila maintindihan ang pinag-uusapan dahil nasa dialektong Subanon sila nag-uusap. Hindi rin naman nagtagal si Bianong. Kaagad din itong umalis at kinuha ni Marlon ang pagkakataong yun upang kausapin muli si Luis. Luis, hindi ba yun ang kapatid mong si Bianong? Maaari ko bang malaman kung ano ang pinag-uusapan ninyo? At siya din ba ang may kagagawa ng amulet? Tanong ng binata. Tumango lang si Luis upang ikumpirma ang lahat ng katanungan nito. Ikinlulungkot ko, Marlon. Sadyang malalim ang galit sa iyo ng kapatid ko. Wala akong magawa para pigilan siya sa gusto niyang mangyari. Patawad, Marlon. Pero papatayin ka talaga ni Bianong. Tugon ni Luis. Ngunit biglang natigilan sa pagsasalita ang binata. Nang dumating si Mang Usteng, nilingon ni Marlon ang matanda. Nakitang may kasama itong isang babaeng halos kasing edad lamang din ng binata. Talaga bang yon ang gustong gawin ng kapatid mo? Pasensya na, Marlon, kung wala akong magagawa kung ako lang ang aasahan. Gusto kong ipakilala sa iyo ang pamangking kong si Gracia. Tubong Bukidnon ito at kakarating lamang. Naikwento ko na sa kanya ang kalagayan mo at hindi siya nag-aatubiling tumulong. Wika ni Mang Usteng. Tinignan ni Marlon ang dalaga at kitang-kita nito ang matalim na titig kay Luis. Teka, Manong, ano naman pong klase ng tulong ang kaya niyang gawin? Mga gamot din po ba siya? Tanong ni Marlon. Tinakpa ni Mang Usteng ang bibig ng binata at sinabihang umalis na sa lugar. Pagkarating sa tahanan ng matanda,
Isinalaysay ni Mang Usteng ang tungkol kay Gracia. Hindi makapaniwala ang binata nang sabihin ni Mang Usteng na isa ding subanon ang pamangkin. Ayoko ng maraming katanungan. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong mangyari sa nang amulit sa'yo? Tanong ni Gracia. Biglang tumayo ang balahibo ni Marlon nang marinig niyang magsalita si Gracia. Halos pautal-utal pa itong sumagot. Wala naman. Gusto ko lang gumaling at mawala itong sumpa na ito sa akin. Ayoko nang may mapahamak pa. Tugon ni Marlon. Tumayo ang dalaga at nagsalita habang tinitignan ang tagiliran ni Marlon. Siguro naman ipinaliwanag na sa iyo ng tiyuhin ko ang katangian ng amulit. Hindi ko na kailangan pang ulitin sa iyo yon. At ang tanging paraan para matanggal ang sumpa, patayin ang may kagagawan. Wika ni Gracia. Sa puntong yon, hindi na makapagpasya pa si Marlon. Dahil alam niyang haba lamang ang usapan at hindi rin naman siya ang masusunod. Sa isip-isip ng binata, kailangang may gawin siya upang hindi matuluyan kung sakaling totoo ang sinasabi ng kapatid ni Luis. Isinagawa ng dalaga ang ritual. Naglabas ito ng ilang buho ng kawayan sa daladalang bayo. Naupo ito sa kalagitnaan ng bahay ni Mang Usteng. Nagsimula ng mag-usal ng mga engkantasyon. Kasabay nito ang pagpapausok ng insenso at mga tuyong tangkay. Humalimuyak sa paligid ang napakabangong amoy. Hindi namamalayan ng binatang may kung ano na palang nangyayari sa kanya. Naramdaman na lamang niya ito nang makita ang isang napakalaking salagubang na gumagapang sa binti papunta sa tagiliran. Napasigaw dahil sa takot si Marlon. Dahil doon pa lamang siya nakakita ng ganong kalaking salagubang. Teka, ano to? Alisin yung insektong to sa katawan ko. Sigaw ng binata. Ngunit pinigilan siya ni Mang Usteng. Huwag kang maingay. Hayaan mo lang ang lakang na yan sa katawan mo. Inaamoy nito ang kaluluwa ng nagbigay sa iyo ng amulet. At sa oras na matunton niya ang kinaroroonan nito, doon pa lamang magsisimula ang totoong labanan. Wika ng matanda. Maya-maya ay lumipad ang lakang. Halos sinlaki ito ng kamao ni Marlon. Kaya dinig sa buong bahay ang mabilis na pagaspas ng mga pakpak. Tinignan ni Marlon ang ginagawa ni Gracia na nooy tuloy pa din sa pagbulong ng kung anong mga dasal. Maya-maya nanlaki ang mga mata ni Marlon dahil bumulwak ang dugo sa bunganga ng dalaga. Akmang tatayo na sana ito upang alalayan si Gracia nang bigla siyang pigilan ni Mang Usteng. Huwag bata. Hayaan mo lang siya. Alam niya kung ano ang gagawin at malakas si Gracia. Manood ka lang. Wika ni Mang Usteng. Patuloy lamang sa ginagawang ritual si Gracia. Ilang sandali ay nakarinig sila ng malakas na kalabog sa bubong. Huminto si Gracia sa pag-uusal at nagsalita. Nandito na ang alaga ko. Mukhang nanalo tayo. Tiyo Usteng, pwede po bang pakibuksan ng bintana? Wika ni Gracia. Kagad namang binuksan ng matanda ang bintana. Pumasok ang alagang lakang ni Gracia. Kitang-kita ang dugo sa katawan ng salagubang. Patunay na nagawa nitong pasukin ang katawan ng kalaban. Kinumpirma ni Gracia na nagawa niyang patayin ang nakakatandang kapatid ni Luis. Wala ka nang dapat alalahanin. Maayos na ang kalagayan mo. At si Luis, kahit mabulok siya sa kulungan, wala nang gagambala sa'yo.
Tiyo Usteng, aalis na po ko. Pamamaalam ng dalaga. Ayon din sa matanda, yun lamang ang sinadya ng pamangkin dahil ayaw niyang nadudungisan ang tribong pinagmulan. Naging aral sa kanya ang nangyari. Magpasa kasalukuyan. Patuloy pa din niyang inaalala ang mga panahong nakatanggap siya ng amulit ng kapwa trabahador. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Eric. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Hindi naging madali ang buhay ni Eric. Lalo na't dahil siya ang panganay. Obligasyon ng binatang alagaan ng 8 mga kapatid. Bukod pa rito, tumatanda na ang mga magulang. Kaya namang kailangan ni Eric na kumayod kalabaw para lamang matustusan ng mga pangangailangan. Mabuti na lang at nakakatulong ang kanilang mga tinatanim upang pangkain sa pang-araw-araw. Isang araw, naimbitahan ng isang kaibigan si Eric sa kaarawan ng kaibigan nilang si Nestor. Isang sorpresang paghahanda ang binabalak ng pamilya. Kaya hinikayat sila ng mga ito na huwag ipaalam kay Nestor. Nabalot ng tuwa si Eric nang malaman ng pagsasalo. Nais na rin niyang makapagpahinga sa kakatrabaho at kahit papano makapagpasaya. Naisip na rin ni Eric na malay niya na baka doon niya matatagpuan ang pag-ibig na matagal na niyang hinahanap. Dahil kahit kailan, hindi pa niya nararanasan na magkaroon ng kasintahan. Kaya naman naghanda ng husto si Eric sa paparating na Martes, kung kailang gaganaping ang handaan. Lumipas ang ilang araw at dumating na nga ang araw ng Martes. Nagpaalam na si Eric sa pamilya na baka bukas na siya makakauwi dahil nasa kabilang bayan pa ang tahanan nila Nestor. Basta anak, mag-iingat ka palagi. Lalo na sa mga hindi mo kakilala. Delikado na ang panahon ngayon. Kahit na nga ang mga magnanakaw, hindi mo kang masamang loob. Paalala ng ina. Nay naman, hindi na po ako bata para pagsabihan ninyo eh. Alam ko na po yan. Pero salamat pa rin Nay. At opo, mag-iingat po ako palagi. O siya Nay, mauuna na ho ako Baka bukas pa po ako makakauwi. Kayo na munang bahala sa kanila. Tugon ni Eric. Dali-dali na itong umalis. Habang naglalakad upang puntahan ang kaibigang nag-imbita sa kanya, merong matandang nakaupo sa gilid ng kalsada na nadaanan ni Eric. Hindi niya sana ito papansinin, ngunit bigla siyang napatid sa tungkod nito. Pasensya ka na iyo. Hindi ko napansing nakaharang pala ang tungkod ko. Mukhang senyales na ito na mag-ingat ka sa iyong madadaanan o makakasalamuha. Dahil ang akala mong wala lang, baka magdulot pala sa iyo ng kapahamakan. Babala ng matanda. Basta lolo, mag-ingat po kayo sa susunod. Nakakadisgrasya po kayo eh. Baka sa susunod, patulan pa kayo ng mapatid nyo. Tugon ni Eric. Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Nang titignan niya sana muli ang matanda, kinilabutan siya nang bigla itong nawala. Bagamat nagtataka si Eric, hindi na lamang niya ito masyadong binigyan ng pansin dahil ayaw niyang magdala ng negatibong enerhiya sa kaarawan ng kanilang kaibigan. Makalipas ng ilang minuto, nakarating na si Eric sa tahanan nila Nestor.
Binati pa siya ng kanilang kaibigan at kitang-kita ni Eric kung gaano kasabik ang pamilya ni Nestor para masurpresa ito sa kaarawan. Bagamat masaya si Eric para sa kaibigan, hindi niya maiwasang mainggit dahil kailanman hindi niya ito naranasan sa pamilya. Kahit pasasalamat man lamang sa pagsusumikap ay hindi naipadama ng pamilya sa kanya. Bagamat alam niyang mahal siya ng mga ito, ang paminsang pasasalamat o selebrasyon man lamang sana ang hinahanap ni Eric. Hanggang sa lumipas ang ilang oras, natapos na rin ang paghahanda at pagluluto ng pamilya at mga kaibigan ni Nestor. Nagsimula ang pagdiriwang nung 7:00. Pagka-uwi ni Nestor, kitang-kita ang saya at pasasalamat sa mata ng binata at nagsimula na ang salo-salo. Habang tumatagal, napapansin ni Eric na dumadami lalo ang mga bisita at pagkarating ng 9:00 ng gabi, nagsiksika na ang mga ito sa tahanan. Kaya naman nagpasya sila Eric at mga kaibigan lumabas muna upang magpahangin. Nakainom na rin sila kaya minabuti nilang lumayo muna kung sakaling magkaroon ng kaguluhan. Naisipan ni Eric na manigarilyo muna kaya umalis ang kaibigan dahil may hika ito. Habang mag-isa ang binata ay pinagmamasdan niya ang kapaligiran. Bagamat rinig ang ingay ng karaoke sa loob ng tahanan, masdama naman ni Eric ang katahimikan ng kalsada. Noong natapos na si Eric at babalik na sana sa loob, bigla itong nakakita ng isang dalagang nakaupo sa sulok ng beranda nila Nestor. Nagtataka pa ang binata kung ano ang ginagawa ng babaeng yon at kung sino dahil ngayon lamang niya ito nakita. Nilapitan at kinausap niya ang babae. Nagpakilala ito bilang kaklase ni Nestor noong elementarya. At natuklasan niya ring mahiyain ng babaeng yun. Nagpatuloy lamang ang pag-uusap at kalaunan. Nabawasan na rin ang pagkahiya ng dalaga sa kanya. Nagpresenta si Eric na kukuha siya ng inumin nila at pagbalik ng binata, wala na yung babae. Kagad niyang hinanap si Nestor at mga kaibigan. Natanong niya kung sino ang babaeng nakausap kanina. Inilarawan pa niya ang itsura ng dalaga. Ngunit pagtataka lamang ang sagot na nakuha ni Eric mula sa mga kaibigan. Wala namang kaming kilalang ganyan, Eric. Alam ko na. Lasing ka na talaga siguro, no? O siya, baka kailangan mong umuwi ng maaga. Baka mapaano ka pa sa daan yan. Wika ni Nestor. Oo nga, mukhang malakas na ang tama mo pare ah. Tara na, ihatid na kita sa inyo baka mapagalitan pa ako ni Aling Susan. Nangako pa naman ako sa kanya na ihatid ko ng ligtas ang anak niya. Dagdag ng isa pang kaibigan. Umuwi na nga ang dalawa. Habang naglalakbay, inilarawan pa muli ni Eric ang babae at dinidiin niyang hindi niya gawa-gawa o guni-guni ang lahat. Ikwinento pa ng binata kung ano ang mga nalaman niya sa babae na nakaklase nito ang kaibigan at si Nestor. Siniguro ng kaibigan na hindi talaga niya alam kung sino ang tinutukoy ni Eric. At napagpasyahan na lamang ng dalawa na wag nang pag-usapan pa ito. Dahil parehas na silang nakainom at baka pagmulan ito ng kanilang pagtatalo. Makalipas ang ilang minuto ay nakauwi na ng tahanan si Eric. Nagpaalam na siya sa kaibigan at sinabihan itong mag-ingat. Bukod sa malayo pa ang lalakarin ng kaibigan, mag-isa na lamang ito sa madilim na daan kaya kailangan itong maging alisto. Ngunit ang tagpong yun ay labis na pinagsisisihan ni Eric. Dapat hindi niya hinayaang maglakbay na mag-isa ang kaibigan.
dahil nakainom na rin ito at mag-isa sa madilim na parte ng bayan. Kinabukasan, nabalitaan nilang hindi ito nakauwi sa tahanan. Kagad humingi ng tulong ang pamilya ng kaibigan. Maging ang pamilya nila Nestor at Eric ay tumulong na rin sa paghahanap sa kanilang kaibigan. Kung saan-saan na sila naghanap. Kalaunan ay natagpuan nila ang walang buhay na katawan ng kaibigan. Halo-halo ang emosyong naramdaman ng lahat sa natuklasan. Halong galit, lungkot, pagtataka at paghihinagpis ang naramdaman nilang lahat. Hindi nila alam kung ano o sino ang may kagagawa nito dahil mabait namang bata ang kaibigan. Wala naman itong kaaway o naapakang tao ngunit karumal-dumal ang sinapit ng binata. Wakwak ang tiyan nito at nawawala ang lamang loob. Kagad nilang naisip na maaaring naaswang ang binata. Ngunit wala naman silang nabalita ang aswang sa bayan. Hindi maiwasan ni Eric na sisihin ang sarili sa mga nangyari. Sana pala ay hindi niya hinayaang maglakbay mag-isa ang kaibigan. Hanggang ngayon, marami pa rin pala isipan at katanungan si Eric. Kung hindi lang siguro siya nagtanong tungkol sa babae, di sana hindi sila umuwi ng maaga. O kaya naman kung pinagana lamang sana niya ang utak at hindi pinaalis ang lasing na kaibigan. Di sana, hindi na ito nabiktima pa ng aswang. Bagamat marami siyang pinagsisisihan, iniisip pa rin niya ang sinabi ng matandang nakatalisod sa kanya noong umaga. Pati na rin ang babaeng nakilala sa handaan na biglang nawala. Hanggang ngayon, hindi pa rin nabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kaibigan. Hindi nila alam kung sino ang aswang o baka naman nakalis na ito ng bayan. Hanggang ngayon, bit-bit pa rin nila sa konsensya ang pagkamatay ng napakabuti nilang kaibigan. Maging si Nestor, sinisisi ang sarili dahil pinauwi niya sila Eric. Ngunit kahit nasabihin ng pamilya ng kaibigan na hindi nila ito kasalanan, kahit papano ay may parte sila Eric at Nestor sa nangyari dito. Kaya kahit ilang taon na ang lumipas, bit-bit pa rin nila sa konsensya ang nangyari ng gabing yun. Hindi nila magawang lumigaya ng tuluyan dahil naiisip pa rin nila na maagang naputol ang buhay ng kaibigan dahil lamang sa mga pasya nila ng gabing yun. Kung mabigyan sana ng katarungan ang pagkamatay nito, baka sakaling yun ang paraan upang mapatawad na rin nila ang kanilang mga sarili. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Gino. Walang eksaktong taon. Maynila. Galing sa probinsya si Gino at nagpa siyang makipagsapalaran sa Maynila. Hindi naging madali ang buhay niya dito lalo na't hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ngunit kinaya naman niya. Kahit papano nakatagpo ito ng desenteng trabaho, nakahanap ng kasintahan. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang wakas ng dalawa. Umalis sa trabaho si Gino dahil na rin sa kahilingan ng kasintahan. Kalaunan ay naubos ang ipon at iniwan siya nito. Ilang araw hindi nakakain at nakatulog si Gino. Nang tuluyang magkasakit, doon niya napagtanto na kailangan niyang ayusin muli ang buhay. At hindi tama na tumigil ang mundo ng dahil lamang sa isang babae. Habang naglalakad isang gabi, may nakita itong nagtitinda ng balot. Dali-dali niya itong binilhan dahil paborito niya ito.
Wala naman masyadong customer na mga panahong yon. Nag-iisa lamang si Gino. Nakausap niya ang tindero. Napag-alaman niya na kahit papano ay maayos naman ang kita nito basta magsisipag lamang. Dahil wala nang trabaho si Gino, kinabukasan ay nagpa siya ito na mamuhunan at maging tindero din ng balot. Matapos niyang makahiram sa mga kapatid ng puhunan, kagad itong nagtinda. Bagamat hindi kagad-agad bumenta ang paninda, kalauna naman ay naibalik ang puhunan at binayad niya ito sa mga kapatid. Nagpatuloy sa pagtitinda si Gino at ilang taon ang lumipas. Nanumbalik ang maayos na buhay. Bagamat mas maganda ang kita ni Gino sa dating trabaho, napagtanto niya na mas masaya ito bilang isang tindero ng balot. Marami siyang nakakasalamuhang tao. Nakakakwentuhan niya rin ang mga ito. Marami siyang natututunan at natutuklasan sa bawat mamimiling nakakakwentuhan. Iba-iba ang pinagdadaanan ng mga ito at kada araw may bago siyang natutuklasan. Halos isang dekada ng tindero ng balot si Mang Gino. Kahit papano, lumaki-laki naman ang paninda at sapat ito upang tustusan ang pag-aaral ng mga anak, pati na rin ang pagkain sa araw-araw. Bagamat maraming nalalamang kwento si Mang Gino, hinding-hindi niya malilimutan ang karanasan isang gabi. Biyernes, 13 ng Hulyo. Tandang-tanda niya ang petsang yon dahil kaarawan niya ito. Nagtitinda pa rin si Mang Gino ng araw na yon. Gagamitin niya sana itong panghanda. Wala namang kakaiba sa araw na ito. Meron siyang mga nakakausap na mamimili at lumipas naman ang araw na walang kakaibang ganap. Nang mag-alas 8 na ng gabi, napagpasyahan na ni Mang Gino na ligpitin na ang mga paninda at mamili na ng pagkain. Bago pa tuluyang makapagligpit si Mang Gino, may humabol na isang mamimili. Bagamat medyo nabagot si Mang Gino dahil kailangan niyang ayusin muli ang mga paninda para lamang sa isang balot, naaawa naman ito sa kalagayan ng mamimili. Pulang-pula at namamaga ang mga mata na tila madamag itong umiiyak. Napagpasyahan niyang makinig sa kung ano ang sasabihin ng mamimili. Ilang minuto ang lumipas at tahimik itong kumakain. Tinanong ni Mang Gino ang mamimili kung ayos lang ba ito ngunit hindi naman ito sumasagot. Muling niligpit ni Mang Gino ang paninda upang makauwi na ngunit biglang nagsalita ang mamimili. Naranasan niyo na bang magsisi ng sobra? Nahanda mo nang gawin ang lahat para lang mabawi ito? Tanong ng mamimili. Tinignan muna ni Mang Gino ang mamimili bago sumagot. Tinitignan niya kung siya ba ang kausap nito. Aba oo naman. Sino bang hindi nakaramdam ng pagsisisi na halos gawin na natin ang lahat mabawi lamang ito? Tugon ni Mang Gino. Nagpatuloy pa sa pagsasalita ang mamimili. Nakikinig lamang si Mang Gino. Nakaramdam ng kakaibang pangamba ang matanda. Hindi niya mawari kung ano ito ngunit pakiramdam niya. Dahil ito sa mamimili. Kinuha na ni Mang Gino ang kagamitan upang makalis kaagad. Lalong kinabahan ng matanda nang mapansin niyang walang tao sa lugar. Nagpatuloy lamang sa pagsasalita ang mamimili ngunit hindi na ito pinapakinggan pa ni Mang Gino. Akala niya umalis na ito noong tumigil itong magsalita. Kaya naman tumingin siya sa bandang likuran. Guminhawa ang pakiramdam ni Mang Gino nang makitang wala na ang lalaki. Nagpatuloy na ito sa paglalakad.
Matapos niyang makabili ng ihahanda mamaya, dumaan siya sa maliit na eskenita upang mas mapabilis ang pag-uwi. Sa hindi malamang dahilan, muling kinilabutan si Mang Gino at nang tumalikod ang matanda, kinabahan siya nang makakita ng isang itim na aso. Naku po, naamoy ata ng asong kalye ang bitbit kong pagkain na. Wika ni Mang Gino sa sarili. Naisip ng matanda na bilisan ng paglalakad upang maiwasan ang aso, ngunit sinusundan siya nito. Natakot naman si Mang Gino na masayang ang pinamili dahil napag-interasan ito ng isang asong kalye. Tatakbo na sana ang matanda, ngunit dahil sa inuming dala niya ay hindi niya ito magagawa ng hindi ito matatapon. Palagi niyang tinitignan ang aso sa likuran. Patuloy pa rin ito sa pagsunod sa kanya. Dahil sa pag-aalala ay hindi na malaya ni Mang Gino na nagkamali siya ng likuan. Imbes na mapabilis ang pag-uwi, lalo pa itong natagalan dahil doon. Nagtataka si Mang Gino kung bakit walang katao-tao sa labas. Hindi pa naman 10 oras ng gabi at matao ang lugar na ito kahapon lamang. Napatingin si Mang Gino sa relo at laking gulat niya nang makitang 9:00 na pala ng gabi. Kaya naman pala eh. Wika ni Mang Gino sa sarili. Mas binilisan pa nito ang paglalakad. Tila nakalimutan niya ang daanan ng gabing yun. Hindi naging pamilyar ang kapaligiran kaya lalong nanlumo si Mang Gino. Sa tagal-tagal niyang naninirahan sa lugar, ngayon lamang niya nakita ang lugar na yon. Bukod sa madilim, mag-isa pa rin ang matanda at wala pa rin katao-tao. Nangangamba si Mang Gino sa kanyang mga dala. Nang wala nang malikuan si Mang Gino, napagpasyahan niyang harapin na lamang ang asong itim. Bagamat labag sa kaloobang sakta ng aso, lalo na't mahilig siyang mag-alaga ng mga ito, masyado ng perwisyo ang dinulot ng hayop na ito sa kanya. Tandang-tanda pa ni Mang Gino kung paano niya hinarap ang aso. Malalaking hakbang ang ginawa ni Mang Gino upang takutin ito. Ngunit habang tumatagal, nagtataka ang matanda kung bakit hindi man lamang tumatahol ang asong yon. Lalong nagtaka si Mang Gino nang makitang hindi ito nakatingin sa pagkaing bitbit, kundi sa kanya mismo. Napatigil sa paglalakad si Mang Gino nang mapansing napakatingkad at napakapula pala ng mata ng asong yon. Doon niya napagtanto na hindi aso ang sumusunod sa kanya, kundi isang aswang. Nanlumo si Mang Gino nang maunawaan niyang hindi ang bitbit niya ang gusto nito kung hindi siya. Hindi inaasahan ng matanda na meron palang aswang sa syudad. Akala niya noon ay nasa probinsya lamang natatagpuan ang mga ganitong nilalang. Ngunit para kay Mang Gino, wala namang imposible. Nang ilabas ng hayop ang napakahaba at talas nitong mga ngipin, doon na inihagis ni Mang Gino ang bitbit niyang mga pagkain. Bagamat nanghihinayang si Mang Gino, mas mahalaga ng mga panahong yon ang kanyang buhay kaya naman inihagis niya sa aso ang lahat ng bitbit. Panandali ang natigilan naman ng nilalang. Kinuha niya ang oportunidad na ito upang kumaripas ng takbo. Bagamat matanda na si Mang Gino, sa mga pagkakataon kung saan nakataya na ang buhay ng tao, ito ang magbibigay lakas upang makalaban. Laking gulat ni Mang Gino na kaya pala niyang tumakbo ng ganong kabilis. Nakalayo-layo na rin siya sa nilalang. Ang ginhawang naramdaman ni Mang Gino ay kagad na wala ng hindi kalayuan. Nakita niyang napakabilis ng takbo ng nilalang
Binigay ni Mang Gino ang lahat ng makakaya. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman na niya ang sakit ng kanyang mga binti at paa. Tiniis niya ang sakit na nararamdaman dahil sa oras na matapilok o tumigil siya. Baka ang huling beses na makita siya ng pamilya ay nasa kabaong na. Pinanghuhugutan niya ng lakas ang mga anak na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Ngunit kalaunan, tuluyan ng bumigay ang mga binti ni Mang Gino. Nagmamakaawa pa ang matanda sa nilalang. Paulit-ulit niyang sinasabi na meron siyang 4 na anak na maiiwan. Walang humpay sa pag-iyak at paghingi ng tulong sa Panginoon na mailigtas ang buhay. Habang dahan-dahang lumalapit ang nilalang sa kanya, naisipan niyang titigan ang nilalang sa muupulan nitong mga mata. Inisip niya na sunugin sa alaala ang nilalang nakikitil sa buhay. Tatandaan niya ang mga matang tatapos sa kanya at magiging dahilan sa pagkaulila ng mga anak. Handa na si Mang Ginong mamatay na mga panahong yun. Naisip niya kung oras na niya, di oras na. Hindi na siya nagmakaawa pang iligtas o manghingi ng tulong dahil alam niyang hindi ito dadating na mga panahong yon. Ngunit tila milagro ang nangyari. Naalala ni Mang Gino na biglang tinawag siya ng anak. Hindi niya alam kung paano, ngunit naalala lamang niya na tinatawag siya nito at doon napaatras ang nilalang. Sinundan niya ang boses at hinanap kung saan ang pinagmumula nito. Kalaunan ay naging pamilya na rin ang daanan kay Mang Gino. Makalipas pa ang ilang minuto ay nakarating na ito ng tahanan. Naiyak sa sobrang tuwa si Mang Gino na tila nadinig ang mga panalangin at nailigtas siya ng Panginoon. Hindi na niya nakita ang pinagmula ng boses ng anak. Sigurado rin naman siya, hindi niya anak kung ano man ang tumatawag sa kanya. Dahil pagkabukas niya ng tahanan, nakita niya ang mga ito na sinorpresa siya ng handaan. Sobrang saya ni Mang Gino ng gabing yon dahil napakaraming biyaya ang naibigay sa kanya ng Panginoon. Bukod sa nabigyan siya ng napakabuting mga anak, nabigyan din ito ng ikalawang pagkakataong makasama ang mga ito. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.